Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Mayo 15, 2025. Ngayong Mayo 15, isang masalimuot ngunit makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong kalooban, isang uri ng puwersang tila tahimik ngunit malalim, na sumasabay sa iyong hangaring kumawala mula sa mga paulit-ulit na gawain at istrukturang matagal mo nang sinusunod. Bagamat kilala ka bilang isang matatag at mapagpigil na nilalang na palaging maayos, disiplinado, at laging nakatuon sa responsibilidad, may isang munting bulong mula sa iyong kaloob-looban ngayon na naghihikayat sa iyo na kumawala, lumaya, at sumulyap sa loob ng iyong damdamin kahit saglit lang. Sa ilalim ng lakas ng araw na ito, ang panlabas mong tikas at disiplina ay binabalanse ng panloob na pananabik, isang tahimik ngunit matatag na pagnanais na maramdaman, unawain, at yakapin ang iyong tunay na emosyon, mga damdaming maaaring matagal mo nang isinantabi para sa kapakanan ng tungkulin o katatagan. Ito rin ay isang paalala na hindi kahinaan ang pagkilala sa sariling nararamdaman, sa katunayan, isa itong anyo ng lakas. Ang pag-amin sa sariling lungkot, saya, pangamba, o pag-asa ay hindi pagtalikod sa iyong katatagan kundi isang paraan upang mas mapalalim pa ito. Ang bawat emosyon ay parang ugat ng isang punong mayabong, sa unang tingin ay hindi nakikita, ngunit mahalagang salik sa katatagan at paglago nito. Kapag binigyan mo ng puwang ang iyong sarili upang kilalanin ang mga ugat mong ito, mas masusustentuhan mo ang iyong sarili hindi lamang sa panahon ng tagumpay, kundi lalo na sa panahon ng kawalang katiyakan. Habang nilalakbay mo ang araw na ito, iminumungkahi ng kosmos na yakapin mo ang kapayapaan bilang sandigan ng iyong mga desisyon. Sa katahimikan, sa mga pagkakataong walang ingay mula sa labas, doon mo mas malinaw na naririnig ang bulong ng iyong pagkatao. Maglaan ng panahon upang manahimik at magnilay, hindi lamang upang makapagpahinga kundi upang tunay mong marinig ang iyong sarili. Kapag ang isipan ay nalilinis sa katahimikan, lumilitaw ang mga sagot na dati mong hindi nakikita. Marahil, ito ang tamang sandali upang tanungin mo ang iyong sarili, nasaan na ako ngayon? At ano pa ang hinahangad kong marating? Ang ganitong uri ng pagmumuni ay magbubukas sa iyo ng landas patungo sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ang mga hangarin mong tila napakalayo noon ay mas lumalapit ngayon habang binibigyang linaw mo ang direksyon na nais mong tahakin. Hayaan mong maging gabay ang bisyon mo ng iyong pinakamainam na sarili, isang ikaw na buo, malinaw ang layunin, at hindi natatakot na tahakin ang masalimuot na daan patungo sa katuparan. Sa bawat hakbang ng paglago, mas lumalawak ang iyong pananaw, at kasabay nito ay ang pagkakaroon mo ng mas malaking kumpiyansa sa sariling kakayahan. Sa kalagitnaan ng araw, maaari mong maramdaman ang isang panloob na pagkabalisa, isang di maipaliwanag na pananabik na kumilos, gumawa, o lumikha ng bago. Ang enerhiyang ito ay tila humihila sa iyo palabas ng iyong comfort zone, at pinupukaw ka nitong sumubok ng ibang paraan ng pamumuhay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili. Sa halip, gamitin ang enerhiyang ito bilang tulay upang makapasok sa mga bagong karanasan, kahit pamaliit lamang ang mga unang hakbang. Maaaring ito ay isang biglaang lakad na matagal mo nang hindi ginagawa, isang aktibidad na nagpapasigla sa iyo, o simpleng paggawa ng isang bagay na hindi mo pa nasusubukan dati. Sa mga ganitong kilos na tila simpleng hakbang lang, nabubuksan ang mga pinto ng posibilidad, at sa posibilidad, naroon ang pag-asa. Ito rin ang panahon upang ibalik ang sigla sa mga proyektong pansining o malikhaing aspeto ng iyong buhay. Ang pagsulat, pagpipinta, pag-aayos ng espasyo, o simpleng pagbuo ng mga plano sa hinaharap ay maaaring maging daan upang mailabas mo ang mga damdaming hindi mo mailahad sa salita. Ang pagiging abala sa malikhaing paraan ay hindi lamang nagpapasaya, kundi tumutulong din upang maproseso mo ang iyong mga saloobin ng may kaayusan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon ka ng pagkakataong kilalanin hindi lamang ang iyong sarili kundi pati ang kakayahan mong lumikha ng kagandahan sa gitna ng anumang kaguluhan. Higit sa lahat, ang araw na ito ay isang paanyaya upang muling pagtibayin ang tiwala mo sa iyong sarili. Sa kabila ng lahat ng responsibilidad, takot, o pangamba, ang iyong likas na kakayahang manatiling matatag at determinado ay siyang huhubog sa tagumpay mo sa hinaharap.
Hayaan mong ang enerhiya ng araw na ito ang magtulak sa iyo na simulan ang mga bagong proyekto, yakapin ang mga bagong ideya, at bigyan ng pagkakataon ang mga panibagong simula. Tandaan mo na ang iyong pundasyon ay matibay, ginawa ito ng mga taon ng pagsisikap, pagpupunyagi, at pagpapakumbaba. Kaya't huwag kang matakot na pumasok sa bagong yugto ng iyong buhay. Ang mundong dati mong iniwasan dahil sa takot sa hindi tiyak ay maaari palang maging daan patungo sa isang mas masiglang bukas. Pagdating sa aspeto ng iyong kabuhayan, maaaring magbukas ng bagong oportunidad ang araw na ito, lalo na kung ikaw ay handang buksan ang iyong sarili sa pagbabago. Maging mapagmatsyag sa mga pagkakataong biglang lumilitaw, tulad ng isang biglaang alok, panayam, o imbitasyon sa isang proyekto. Ang mga ito ay hindi aksidente, ang mga ito ay sagot sa matagal mo nang ipinagdarasal. Maging bukas sa mga suhestyon at ipahayag mo ng buong tapang ang iyong mga ideya. Sa pagiging aktibo, malinaw, at matalino sa pakikipag-ugnayan, lalapit sa iyo ang mga taong makakatulong sa iyo upang makamit ang iyong layunin. Sa usapin ng kalusugan, paalala ng araw na ito ang kahalagahan ng balanse. Sa sobrang dami ng iyong ginagawa o iniisip, maaaring makalimutan mong alagaan ang iyong sarili. Kaya't magsimula sa maliliit na bagay, pag-inom ng sapat na tubig, pagkain ng masustansyang pagkain, paghinga ng malalim, at pagtulog ng tama. Maglaan ka rin ng oras para sa pisikal na aktibidad, kahit simple lang gaya ng paglalakad, stretching, o pagsayaw sa loob ng iyong kwarto. Ang katawan ay sagradong tahanan ng iyong espiritu, alagaan mo ito ng may pagmamahal. Sa usapin ng emosyon at relasyon, lalo na kung ikaw ay nasa isang romantikong koneksyon, ang enerhiya ng araw na ito ay nag-aanyaya sa mas malalim na pag-uusap. Ipagdiwang ang mga sandaling kayong dalawa lamang, kahit pa ito'y simpleng sabay na pagkain o mahabang pag-uusap sa gabi. Ang mga ganitong sandali ay tila tahimik na himig na nagpapatibay sa samahan nyo. Para naman sa mga single, ito ay magandang pagkakataon upang kilalanin muna ang sarili, pagnilayan kung ano ang tunay na nais mo sa isang relasyon, at maghanda para sa isang ugnayang hindi lamang batay sa pagnanasa kundi sa tunay na koneksyon. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay kulay kahel, isang matingkad at mainit na kulay na sumisimbolo ng kasiglahan, pagbabago, at pag-usbong ng bagong inspirasyon. Suotin mo ito o isama sa iyong kapaligiran upang mas mapalakas ang enerhiya ng araw na ito. Ang mga masuswerteng numero ay 2, 7, at 11. Ang mga maswerteng gawain ay kinabibilangan ng pag-aayos ng iyong workspace, pagsasaayos ng mga papeles o gamit, pagtulong sa isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan, at pagbibigay ng simpleng tulong sa komunidad, mga gawaing nagbibigay saysay sa iyong oras at nagdudulot ng kagalakan sa iba. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng ilang minutong tahimik na pagninilay. Tanungin mo ang iyong sarili kung anong bagong bagay ang natutunan mo ngayon. Pasalamatan mo rin ang iyong sarili sa lahat ng tapang at tiyagang ipinamalas mo. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay lumalapit sa bersyon ng sarili mong mas buo, mas matatag, at mas masaya. Hindi mo kailangang malaman lahat ng sagot sa ngayon, ang mahalaga ay patuloy kang humahakbang, patuloy kang umaasa, at patuloy mong pinipiling magmahal, lumaban, at mabuhay ng may layunin. At habang sumasara ang araw na ito, dalhin mo ang aral nito sa iyong puso, na sa katahimikan ay may lakas, sa pagyakap sa damdamin ay may karunungan, at sa paglayo mula sa nakasanayan ay may posibilidad para sa tunay na pagbabago. Yakapin mo ang iyong sarili, hindi lamang ang iyong mga tagumpay kundi pati ang iyong mga pagkukulang. Sapagkat sa bawat bahagi ng iyong pagkatao, masaya man o mahirap, naroroon ang liwanag ng iyong pag-iral. Magtiwala ka sa iyong paglalakbay. Ang kinabukasan ay patuloy na binubuo ng mga desisyong ginagawa mo ngayon, at sa araw na ito, pinili mong umunlad. At iyon ay isang napakalaking hakbang pasulong. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw.
Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo